Okay, we have an interesting question here. Ano po ba kaibahan ng reverse at pullback? Reverse, yun ba yung kabaligtaran ng primera? Siguro. And then, tinutukoy ni June is yung tanong niya yung tungkol sa reversal and pullback. So, marami pa po yung mga ibang terminologies na nakakalito din, which is, bukod dyan sa reversal and pullback, correction, yan, naririnig niyo ba yan? Retracement, ayan. So, yung i-discuss natin ngayon. Ano ba yung mga pinagkaiba-iba ng pullback, reversal, retracement, correction? Okay, share ko lang sa inyo na meron po tayong mga libro sa Legendary Trading Academy, which is ako po yung gumawa nito. Mapapansin nyo, puro mukha ko po yan. Ako yung gumawa ng libro na to. And dito, meron tayong topic about sa question mo about pullback, reversal, retracement, and correction. And nandito yan sa page, saan ba? Medyo makapal-kapal tong libro nito kasi this is our book for our sophomore and junior. Pinagsama ko sa isang libro yung technical and fundamental analysis. Ayan. So, this is a workbook. Hindi ko po ito binibenta. Exclusive lang po ito sa lahat ng mga estudyante namin sa LTA. So, ginagamit kasi ito during the class. So, ngayon, nandito, may tayong topic dito about reversal, pullback, and correction. So, ayan guys. A reversal is a trend change in the price of an asset, while pullback is a counter move within the trend that doesn't reverse the trend. Gets ba? Nagets nyo ba? And then the retracement naman is the brief pauses or corrections within a trend. So you have to understand muna ano ba yung trend. So yung trend, it's either upward, paakyat, or pabagsak. Upward trend, downward trend. Upward trend, downward trend. So ngayon guys, sa reversal kasi, kailangan mong makita na merong magbabago sa trend. So kung ang trend before is downward trend, at nakita mo na nagbago yung trend from downward to upward, ang ibig sabihin po nun is reversal. May pagbabago sa trend, kaya nag-reverse po siya. While on the other hand naman po, yung pullback naman po is walang pagbabago sa trend. Upward trend pa rin siya. Paakyat pa rin po siya, wala pa rin nagbago sa trend. Bullish pa rin siya. So ngayon, nagkakaroon lang ng pullback kapag nagkakaroon ng counter move within the trend. So, ibig sabihin, umakyat siya and then bumagsak. Nagkaroon ng upward trend and then nagkaroon ng downward candlestick. Pero, upward pa rin yung trend. So, that doesn't reverse the trend. Minor lang siya. And then, ito naman sa retracement, parehas lang. Same lang yung trend. Upward pa rin yung trend, walang nagbago, walang nag-reverse katulad nito. And yung retracement is yung mga brief pauses yan. So, ibig sabihin, umakyat, bumagsak, umakyat, bumagsak, umakyat, bumagsak. Ang tawag po dito is higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. So, nagkakaroon siya ng mga brief pauses na tinatawag nating higher low, pero yung trend is still uptrend. Paakyat pa rin siya. So, retracement naman po ang tawag dyan. O sometimes, tinatawag nilang corrections. Most of the time, sa corrections, ginagamit to sa mga higher time frame. So, yun po yung pinagkakaiba-iba niya. Reversal, nagbago yung trend. Pullback, same pa rin yung trend, pero nagkaroon ng minor candlestick na counter move. And then, sa retracement naman is mga brief pauses siya, which is same lang din sa pullback. Kasi itong mga to, these are also pullbacks, yung mga yan. So, bigyan ko yun ng magandang example dito. Nandito tayo sa USD/JPY. Ngayon, kung mapapansin nyo, yung trend dito is downward trend. Bakit? Kasi meron siyang series of higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. So, obviously, yung trend dito is downward trend. Okay? Ngayon, pagdating dito, kung mapapansin nyo, umakyat na siya. 'Di ba? Nung umakyat na siya, hindi na siya nag-create ng another higher low. So, ang ginawa niya na is bin-rate niya na, 'di ba? This time, ang ginawa niya naman is higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, yan. Higher low, higher high ulit. But obviously, kung mapapansin nyo, yung trend is paakyat na siya, 'di ba? So, completely different from this. Kasi ito, pabagsak, ito, paakyat. So, ang tawag po dyan is pagbagsak niya, nagkaroon ng reversal. Kasi nagbago yung trend. So, hindi po yan pullback, hindi po yan retracement, hindi po yan correction. Nagbago yung trend, kaya reversal. Coach, nasan dyan yung mga pullback, retracement, saka correction?
So, nandito siya sa loob, guys, ng trend. Ayan, o. Nandito siya sa loob. Kung sa downward trend, so, papansin nyo, asan yung mga pullback dyan, dito sa downward trend. This is pullback. Umakit siya, diba? Pullback. Pullback. And then, sa upward trend naman, asan yung mga pullback? Ayan. Ayan, pullback, pullback, pullback. Nag-pullback, nag-pullback. But the trend is still uptrend. Yan. Uptrend pa rin. Upward pa rin. Meron lang siya mga pullback. May mga pahinga siya. Diba? Yan. So, if you're an aspiring trader and gusto nyo talaga gumaling sa trading, kailangan maintindihan nyo yung reversal and pullback. Kasi dyan makakatulong sa inyo kung kailan kayo magkakaroon ng best entry. Kasi syempre, dito natin gusto pumasok sa mga reversals. And syempre, pullback. So, kung naghahanap ka ng selling opportunity, maghahanap ka ng mga pullback sa mga lower highs para makapasok ka ng entry. And then kapag nag-reverse naman, kailangan makahanap ka ng mga confirmation na talagang meron ng reversal para magkaroon ka talaga ng optimal entry mo. Kasi kapag nakita mo yung reversal at napasok mo talaga, malaki yung opportunity mo lalo na sa mga higher time frames. However, madalas meron dyan mga fake outs. Syempre, hindi mo naman sure na, hala, pullback na ba to? Diba? That's why meron mga confirmation na you have to understand para ma-confirm na meron na talagang reversal. So, that's a different topic. But then again, I hope meron kayo natutunan today, most especially sa mga newbies in trading. So again, Lady Danielle here, your finance coach.